Going back to the time that Sarah thought she had a car minor accident, it turns out that was the time she had a party in her house. Kasama ang kanyang boyfriend na si Michael at mga kaibigan ni Sarah. Sa kasagsagan ng party ay nag-away sina Michael at Sarah dahil sa kawanlang-galang at kabastusan ni Michael. Sarah was offended when Michael openly flirting with some women right in front of her. She confronted Michael but the latter got angry and so after the party, Sarah kicked her out of the house and out of her life. 5 months ago, Michael and Sarah were living together. Kaya ng paalisan na ito ni Sarah dahil sa kanilang away ay sinundan siya ni Sarah sa labas ng bahay. To make sure na walang dadalhin si Michael sa kanyang pag-alis ay pinagmasdan niya ito na sumakay sa kanyang kotse. Si Sarah naman ay nakasandal lamang sa kanyang kotse at hinintay na umalis si Michael. Ngunit, imbes na umalis ay muli itong bumaba ng sasakyan at dinuro si Sarah at muli silang nag-away at tinulak pa ni Michael si Sarah while name-calling her. Hindi matanggap ni Michael na basta na lamang hiwalayan ni Sarah dahil lamang sa kanyang selos. Pero desidido na si Sarah na hiwalayan si Michael. Nang makita ni Michael na nakahandusay sa fence si Sarah ay bumalik na ito sa kanyang sasakyan. Mabilis na tumayo si Sarah at sa galit niya ay sumakay siya ng kanyang kotse na nasa likuran ng kotse ni Michael at binunggo ni Sarah ang kotse ni Michael. Sa lakas ng pagkabunggo nito ay naiupi ang trunk o rear bumper ng kotse ni Michael. Sa galit nito ay bumaba si Michael ng sasakyan, nilapitan si Sarah at binaril ang ulo. Nawalan ng malay si Sarah, nagpalingga-lingga naman si Michael sa paligid at natakot na baka may makakita sa kanyang ginawa kaya dinala niya si Sarah sa kanyang bahay at inutusan ang kanyang ina na lagyan ng bandage ang ulo ni Sarah. Sinabi kasi ni Michael na nasangkot sa minor accident si Sarah kaya nasugatan ang ulo nito. Lingid sa kaalaman ng ina, ang akala niyang gasgas at pagdurugo sa gilid ng ulo ni Sarah ay tama na pala ng baril. Nang magising si Sarah ay wala itong natatandaan sa nangyari sa kanya. Hindi niya alam ang party na nagdaan sa kanyang bahay. Hindi niya matandaan na nag-away sila ni Michael, lalong hindi niya matandaan na binaril siya ng kasintahan. Ang tanging naaalala niya ay may banggaan ng kotse. Natuwa naman si Michael na walang matandaan si Sarah. Inisip niya na okay lang ang pakiramdam ni Sarah, hindi na niya kailangan na dalhin sa ospital ang nobya upang hindi rin siya madawit sa imbestigasyon. Agad na inuwi ni Michael si Sarah sa kanyang bahay at nagpatuloy sa kanyang gawain, hanggang sa lumipas na nga ang 5 buwan bago pa nadiskubre ang tunay na dahilan ng pananakit ng kanyang ulo. Kaya naman pala tuliro at parang lasing si Sarah na palaging pagod at walang ganang gumawa ay dahil ito sa bala na nandoon lamang sa kanyang ulo. Hindi tanagos ang bala sa bungo ni Sarah kundi ito ay nasa gitna ng kanyang ulo at ipinaliwanag ng mga doktor na mas delikado ang mangyayari kung operahan siya. Ang bala ay naging parte na ng kanyang ulo dahil sa tagal ng medical attention na dapat ginawa nang mangyari ang krimen. Paliwanag pa ng doktor na magiging komplikado at delikado kapag sa pilitan na kunin ang bala sa loob ng kanyang ulo kesa hayaan ito na mamalagi na lamang sa loob ng kanyang ulo. Si Michael ay pinaghahanap ng mga pulis ngunit nakatakas naman ito at lumipas pa ang 2 taon bago ito nahuli. Napag-alaman na nagtatago ito sa attic ng kanilang bahay. Hanggang sa susunod mga ka-Lovely Crew. Please react, comment and follow. Maraming salamat po.